Another pang negosyo ideas na naman yung ituturo ko sa inyo today. Pwede kayong gumawa ng marami, i-frozen nyo na lang. Anytime na may order or kaya nagki-crave, pwede kayong magprito or mag-bake. Today, gagawa tayo ng churros! At syempre, lalo pa nating papasarapin yan gamit ang ating Van Houten Professional Chocolate Compound. So dito, meron akong 240 grams ng water, 240 grams ng milk, full cream milk yon, 4 teaspoon ng sugar, 1 teaspoon ng salt, and 1 cup ng butter. So yan, ang iintayin lang natin diyang mangyari ay matunaw yung butter and mapunta yung ating milk and water sa near boiling point. Occasionally, nahalo ko yan and kapag nakita ko na nag-i-start ng mag-bubbles yung ating mixture, pinatay ko na yung apoy. Dito, magsisift tayo ng 320 grams ng all-purpose flour. Habang patay pa rin yung apoy, hahaluin ko yan. Kailangan maging mukha na siyang dough, wala na natitirang dry na flour bago ulit natin buksan yung apoy. Yung apoy natin is nasa medium-low lang. So, ayan, halo lang ng halo and kapag okay na-mix ko na ng maayos yan, bubuksan ko na ulit yung apoy and lulutuin ko pa to for around mga 3 to 5 minutes. Kailangan kasi dry na yung ating dough para makapag-absorb siya ng maraming egg and hindi labsak or mag-puff ng maayos yung ating churros. After nung time na yon, sinaling ko yan dito sa bowl. Dahil kaluluto lang natin yan, syempre mainit pa. Para hindi maluto yung ating itlog, ayan, hinalo ko na yan gamit yung ating mixer para mag-release na kagad siya ng steam. Meron ako ditong 8 pirasong itlog. Puro large to. Ang timbang nito nang wala ng shell is 450 to 480 grams. Dapat mga nasa ganun lang yung timbang ng itlog nyo. So nakikita nyo naman, 2 at a time, tapos hinahalo ko yan hanggang mag-combine siya sa dough. Pwede nyo naman ibuhos yan bigla, kaya lang mas tatagal kayo sa pag-mix, mas mahihirapan yung hand mixer nyo. Nung mag-combine na yung itlog dun sa ating dough, tinigilan ko na yung pag-mix and magiging ganyan lang yung texture niyan. Dito gumagamit ako ng piping tip Wilton number 32 and para hindi kayo mahirapan mag-pipe, lalo pag hindi kayo sanay, mahirap yun medyo. So, dapat, wag niyong pupunuin yung piping bag ng dough. Para yung pressure nyo nandun lang sa dulo, mas madaling mag-pipe. And kapag nagkamali naman kayo, may ulitan naman yan. Forgiving naman siya. Scrape nyo lang and pipe lang kayo ng pipe. Kahit ilang beses. Ganito lang yung gusto kong shape. Kasi sa mga restaurant at saka sa mamahaling hotel, ganyan yung itsura niyan. Pwede naman kahit anong piping tip. Basta yung maraming ipin. Hindi pwede yung star tip. Hindi. Kailangan yung maraming ipin na piping tip. Para kapag nag-puff siya, hindi siya nagpuputukan. Pwedeng malalaki na piping tip, pwedeng maninipis. Pag malalaki, kailangan nyo na magpalaman dun kasi hollow talaga yung loob niya. So ayan, nung naipipe ko lahat yan, nilagay ko siya sa freezer. Mabilis lang tong titigas kasi ito ay may butter base, diba? Nung stone frozen na siya, para hindi masikip sa freezer ko, ayan, pinagsama-sama ko na lang siya sa isang container. Nilalagyan ko ng plastic para hindi siya magdikit-dikit. Pwede nyo itong i-store sa freezer up to 1 month mahigit. Basta siguraduhin nyo lang na hindi bumababa yung temperature ng freezer nyo. And then, kapag gusto nyo magprito, yun, init lang kayo ng mantika. Kapag magpa-fry kayo, yung temperature ng mantika nyo is nasa medium-low lang. Hindi pwede yung mataas kagad ang temp kasi masusunog kagad yung labas ng churros pero hilaw pa yung loob. Since frozen nyo nga to, kailangang iprito. And para mas maging masarap, masyala yung lasa ng ating churros. Kasi ang churros kasi, sineserve yan ng bagong fry pa lang. Kaya lang, itong ang ginawa natin ay nag-fry na tayo ng madami and i-display natin siya kadalasan sa bakery, nawawala na yung lutong yan. So para mas masarap pa din siyang kainin, mas maganda na i-coat natin siya sa chocolate. So dito gumagamit ako ng white chocolate ng Van Houten Professional. Minelt ko lang yung chocolate natin sa microwave. Pagka walang microwave, madali lang tunawin yung chocolate natin kahit sa double boiler. Para mas madaling mag-dip, nilagay ko na siya dun sa mas malalim na container. And para mas maghanda talaga, masyala talaga, marami kang pagpipilian, pwede kang gumamit ng kahit anong naiisip mong pang-toppings. Kita nyo naman, ang dami kong pang-toppings dyan.
Ang tip ko lang para mas dumikit ng mas maayos yung mga pang-toppings nyo, malaki man yan or maliit, hayaan nyo munang tumulo yung chocolate and mag-set siya ng kaunti bago nyo siya ilagay doon sa mga toppings nyo, sa sprinkles, sa nuts, para mas maraming kumapit, katulad niyan. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pong mali ang lutong tinapay. Bye-bye!